Babasa tayo sa Apokalipsis. Ang kabanata ay 3. At ang talata ay 1 hanggang 6. At ang ating babasahin ay yung sulat para sa iglesia na nasa Sardis. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungan sa iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gayang magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Ngunit mayroon ka ng ilang pangalan sa Sardis na hindi na nagdudumi ng kanilang mga damit, at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na mapuputi, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay daramtan gayon na mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa kanyang salita. Pagaya ng lahat ng binasa natin, mga kapatid, simula sa kabanata 2, laging inuumpisahan ng Panginoon ang kanyang panuntunan sa iglesia sa kung paano niya ipinapakita ang kanyang sarili, pinakikilala ang kanyang sarili. 2 dahilan kung bakit laging nauuna kung sino si Kristo sa lahat ng kapahayagan na ating naririnig. Sapagkat una, sa pagpapakilala ni Kristo ng kanyang sarili, ipinakikita niya na may karapatan siya sa iglesia at may karapatan siya sa ating mga buhay. Sa palagay ko, yan ay isang bagay na nakakalimutan ng mga Kristiyano sa huling panahon, na hindi lamang natin tinanggap si Kristo na tagapagligtas, siya din ay ating Panginoon. Maraming sinasabi si Kristo na hindi natin gusto at hindi natin tinatanggap, sapagkat nakakalimutan nating may karapatan ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kung paano tayo nabubuhay at pinapatakbo ang ating mga buhay. Pangalawa, ipinakikilala ni Kristo ang kanyang sarili, una sa lahat. Bakit? Sapagkat kung anuman ang ating pagkakamali sa harapan ng Diyos, ay walang ibang makakapagpabalik ng ating disposisyon sa harapan ng Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Bagamat binibigyan tayo ng instruction, mga bagay na dapat nating sundin, huwag nating kakalimutan na hindi tayo namumuhay sa kautusan. Ang kautusan ng Panginoong Diyos ay hindi kabigatan sa atin, sapagkat mayroon tayong tagapagligtas na ang kanyang Espiritu ang siyang namumuhay sa atin at kumikilos sa ating mga buhay, kung kaya't ipinakikilala ni Kristo ang kanyang sarili upang sa ganon, matapos mong makilala ang kanyang kalooban, hindi ka magsisikap sa sarili mong lakas. Lalapit ka sa Panginoon. Uumpisahan mo kung sino siya. At kung anong hinihingi niya, wala siyang hinihingi sa iyo na hindi nanggagaling sa kanya. Wala siyang ipagagawa sa iyo na hindi manggagaling sa kanyang katapatan at sa kanyang kapangyarihan. Kaya tayo mga Kristiyano, sapagkat hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, si Kristo ang nabubuhay sa atin.
Sa ganung paraan, tinutulungan tayo ng Diyos na patayin ang ating dating pagkatao, ang ating mga dating pagkaisipan, sapagkat tinuturuan niya tayong huwag manangan sa sarili natin. Dito, nabasa natin, paano ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Sa pahayag, ang bilang na 7 o ang number 7 ay paulit-ulit nating makikita. Halimbawa, sa Apokalipsis, mayroong 7 tatak. 7 tatak na nagsasara, nag-iingat ng mga propesiya. Yan ang unang mababasa natin sa Apokalipsis pagkatapos ng chapter 3. Na walang mangyayari at walang matutupad sa lahat ng propesiya ng Diyos maliban na nakalagan muna ni Kristo. At merong tatak na tatanggalin sa lahat ng propesiya. Merong 7 trumpeta sa Apokalipsis na nagpapahayag ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Nagpapahayag ng pagbagsak ng kapangyarihan ng dyablo at ng Antikristo at ng bulaang propeta. Sa Apokalipsis, merong 7 mangkok na binabanggit na nagtataglay ng naglalaman ng puot ng Diyos na kanyang ibubuhos sa daigdig na to. Na naglalaman ng 7 salot na kagaya ng mga salot na ibinuhos ng Diyos sa Ehipto bago niya iligtas ang bayan ni Israel. Makikita mo na ang number 7 ay sumisimbolo ng pagiging kumpleto, pagiging buo sa Apokalipsis. Ngayon, yung tumutukoy sa 7 Espiritu ng Diyos, wag natin pag-isipan na may 7 Espiritu ang Diyos. Kung titignan natin, makikita natin yan sa 4:5 ng Apokalipsis. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawan, 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 Espiritu ng Diyos. Na nakikita natin na iisa lang ang karapat-dapat umupo sa trono. Pumunta tayo sa 5:6. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ang 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda at ang isang kordero na nakatayo na waring pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 Espiritu ng Diyos na isinugo sa buong lupa. Nabasa natin na si Hesukristo ay pinakilala na may 7 Espiritu ng Diyos na nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos. Sa makatuwid, ang buong pagkilos ng banal na Espiritu ay na kay Kristo. Walang labis, walang kulang. Tignan nyo yung paglalarawan. Ang Espiritu ng Diyos ay nagmimistulang ilawan sa palibot ng trono ng Diyos. Sa isang banda, ang Espiritu ng Diyos ay nagmimistulang mga mata ng kordero ng Diyos. Kung pag-iisipan natin, halimbawa sa Juan 14:26, ano ang ministeryo ng banal na Espiritu? Kanyang gawain na patnubayan ng iglesia, liwanagan ang pag-iisip ng iglesia, upang maintindihan ng iglesia ang kalooban ng Diyos. Kaya yung sinasabing si Hesukristo ay may 7 Espiritu ay nagtuturo sa atin na ang lahat ng lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo sa makatuwid bagay ang kanyang salita ay pawang Espiritu. Na ito ay gabay sa ating mga paa. Ito ay ilawan sa ating mga paa. Ito ay parang mata na nagpapaliwanag sa atin kung saan tayo dapat pumunta.
Hindi tayo maliligaw sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay tumitingin. At kahit madilim ang sanlibutan ito, hindi dapat tayo nadidiliman. Sapagkat ang sinusundan natin si Kristo. At ang Espiritu ng Diyos ay liwanag sa ating mga paa. At ang Espiritu ng Diyos ay nangusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita, sapagkat ang bawat kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, ito ay 7 sapagkat kumpleto. O hindi naman kaya, ito ay tumutukoy doon sa 7 iglesia. 7 espiritu sapagkat 7 iglesia. At may 7 mangangaral. Na bawat iglesia ay dapat makaunawa ng kung ano ang kalooban ng Diyos bilang isang katawan. Wala dapat iglesia na maliligaw. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng saktong kaloob na kailangan natin upang makapaglingkod tayo sa Kanya ng karapat-dapat. Nakikita mo na ang iglesia ay nasa kamay ni Kristo upang patnubayan ng banal na Espiritu. Ngayon, anong sinasabi ni Kristo sa iglesia sa Sardis? At ito wala ng buwelo-buwelo. Direkta kagad ang ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang puna sa iglesia. Basahin natin sa talatang 1, nandun pa rin sa kalahati. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. Ang iglesia ng Sardis ay iglesyang patay. Ayon sa paglalawawan ng ating Panginoong Jesucristo. O maaaring nasaan yung patay. Sapagkat binibigyan pa siya ng pagkakataon dito na siya'y magsisi. Ang espiritual na kamatayan ay hindi dapat maging paglalarawan ng iglesia ng Diyos. Hindi ito sinagoga ni Satanas. Hindi ito lugar na mga taong walang buhay na walang hanggan. Ang iglesia ng Panginoon ay lugar ng isang buhay na pagsamba at paglilingkod. Kaya pag-iisipan natin, bakit ang iglesyang ito ay patay? Hindi ba naalala natin na ang Espiritu ay nagbibigay buhay? At yun yung koneksyon kung bakit sinabi ni Kristo, siya yung may 7 espiritu, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sapat para magbigay buhay. Sa Biblia, pag sinabing patay, ang unang papasok sa isip natin, Efeso 2:1, mga patay sa kasalanan at pagsalangsang. At isang bagay na minsan hindi namamalaya ng iglesia, at hindi namalaya ng iglesia sa Sardis, at hindi namamalaya ng mga iglesia sa huling panahon, marami siyang miyembro na hindi ipinanganak na muli. Yan ang isang dahilan. Tandaan natin, ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay buhay. Kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay may buhay. Kaya't hindi dapat makita ng Panginoon ang iglesia na mukhang patay. Pero magtataka ka, bakit sinabi ng Panginoon, meron kang reputasyon, iglesia sa Sardis, mukhang buhay ka. Naririnig yung patotoo mo. Naririnig ang iyong ministeryo. Pero akala mo lang buhay ka. Pero totoo, patay ka. Ito ay turo sa Biblia. Si Apostol Pablo ay nangusap sa mga taga-Korinto na siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Sa Tito, nangusap, sa sulat niya kay Tito, nangusap siya na may mga nagpapakilalang kilala nilang Diyos, subalit sa kanilang mga gawa ay itinatanggi nila ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita mo kung bakit sobra yung parusa.
Yung kabaliktaran ng pangako ng Diyos sa lahat ng magtatagumpay. Tignan natin sa talatang 5. Ang magtatagumpay ay daramtan gayon ng mapuputing damit. Hindi ko papawiin sa anumang paraan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Yan ang pangako sa mga magtatagumpay. Baliktarin natin. Anong kapalaran ng hindi magtatagumpay? O anong kapalaran ng Sardis kung hindi sila kinausap ng Panginoon? Hindi ba ganun ang lohika niyan? Na itong mga taong ito, hindi sila magkakaroon ng matuwid na damit sa harapan ng Diyos. Hindi sila magkakaroon ng maputing damit sa harapan ng Diyos. Ang kanilang pangalan ay wala sa aklat ng buhay sa araw ng paghuhukom. At ito ang nakakatakot na bagay diyan, na ikakaila sila ni Kristo sa harapan ng Diyos. Kaya wala akong ibang maisip na pinakamabigat na dahilan kung bakit nakita ng Panginoon na itong iglesyang ito sa Sardis ay patay, sapagkat maraming miyembro doon ang hindi talaga anak ng Diyos. Marami sa kanila na hindi nadamitan ng katuwiran ni Kristo. Marami sa kanila na hindi talaga nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Marami sa kanila na sa araw ng paghuhukom ay tatawag sa Panginoon, 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 papasukin mo kami. Gumawa kami ng mga himala. Nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. At sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Majority ng mga dumadalo sa Sardis, ganyan ang kalagayan. Subalit, meron pa rin sa kanila na karapat dapat sa Diyos. Pagka pumunta ka doon sa talatang 4, ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nagdudumi ng kanilang damit. At sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na mapuputi sapagkat sila'y karapat dapat. Naalala ko rito yung pag-uusap ng Diyos at ni Abraham. Sinabi ni Abraham sa Diyos, Panginoon, kung meron bang 50 na matuwid sa Sodoma at Gomora, hindi mo ba wawasakin? At sumagot ang Panginoon, alang-alang sa 50, hindi ko wawasakin ang Sodoma at Gomora. Sapagkat nag-aalala si Abraham kay Lot. Sabi ni Abraham, Panginoon, kung 10, hindi mo ba wawasakin ang Sodoma at Gomora? Sabi ng Panginoon, hindi, alang-alang sa 10. Kung may 5 po kaya, dudurugin mo ba ang Sodoma at Gomora alang-alang sa 5? Sabi ng Panginoon, hindi, alang-alang sa 5. Kaya lang nabasa natin sa banal na kasulatan, hindi man lang umabot ng 5. Yung iniligtas ng anghel. Yung asawa ni Lot, lumingon pa kaya naging asin. Alang-alang dito sa kakaunti, ay pinigtiisan ng Panginoon ng iglesyang ito. Alang-alang sa ilang mga tao na lumalakad kasama ni Kristo, ay kanyang binigyan ng pagkakataon ang isang iglesyang patay. Delikado ang magkaroon ng miyembro sa simbahan na walang espiritu ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, kung nanganib siya sa kamay ng mga unsaved, nanganib din siya sa kamay ng mga hindi totoong kapatiran. Nakakaapekto ito sa gawain ng iglesia. Akala ng iglesia marami siyang kamay na makakatuwang, pero marami palang kamay doon ang hindi kamay ng Panginoon. Nakakaapekto
ang hindi paglakad ng marami sa Espiritu ng Diyos doon sa kabuuang kalagayan ng iglesia. Kaya nagtataka ka kung paano nakakapasok ang mga kamunduhan sa loob ng iglesia. Paano nakakapasok ang impluwensya ni Satanas sa iglesia. Nasisira ang patutuo ng iglesia sa sanlibutan dahil sa mga nagpapanggap na Kristiyano. Kahit hindi ikaw ang gumawa niyan, ginawa yan ng kapatiran mo na totoo, wala naman palang Espiritu ng Diyos. Sabit ka sa ginawa niya. At ang sabi ng sanlibutan, ang buong iglesia ay mapagpakunwari, mapagpaimbabaw. Ganyang kadelikado. Kung karamihan na nagpapakilalang Kristiyano ay hindi Kristiyano at akala ng iglesia buhay siya at may ministeryo siya, ang dami niyang ginagawa, kaya lang nakalimutan niya, babalik pala si Kristo. Lahat ng ginagawa natin dito, maiiwan natin. At makikilala natin sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa, makikilala natin kung sino talaga ang mga anak ng Diyos. Makikita natin, mga kapatid, na pangalawang dahilan, marami sa kanila ang merong patay na pananampalataya. Sinabi ni Santiago sa 2:20, hindi mo ba alam, ikaw na hamak na tao o walang kwentang tao, vain man sa King James Version, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay? At yan ay totoo. Marami nagmamalaki ng kanilang pananampalataya, subalit hindi nila nilalakaran. Sa Santiago, sinabi ng apostoles, sinabi ni Santiago, na maging tagaganap kayo ng salita ng Diyos. Ang tunay na relihiyon ay yung gumaganap ng kanyang napakinggan. At hindi yan totoo sa maraming nagpapakilalang Kristiyano sa huling panahon. Yan ay patay na pananampalataya. Marami nagpapahayag na kanilang Panginoon si Kristo pero hindi nila nilalakaran. Linggo-linggo nakikinig sila ng salita ng Diyos pero hindi nila nilalakaran. Lunes hanggang Sabado. At sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang pananampalatayang hindi nagbabago ng buhay ay pananampalataya ng dyablo. Sapagkat kahit ang dyablo ay sumasampalataya sa Diyos at nanginginig pa sa pag-aakala ng iglesia, kami buhay. Buhay kami kay Kristo sapagkat kami sumampalataya. Subalit hindi nila nakikita sa kanilang buhay ang kapangyarihan nito. Kaya nga, mga kapatid, nang tinignan ng Panginoon ang gawain ng iglesia sa Sardis, wala siyang nasumpungan sa kanilang gawain na katanggap-tanggap. Talatang 2. Wala akong nasumpungan iyong mga gawang sakdal sa harapan ng Diyos. Marami silang gawain, pero hindi tinatanggap ng Diyos. Marami silang pinagkakaabalahan sa ministeryo na pwede nilang sabihin na parte sa pananampalataya nila, subalit hindi sakdal sa harapan ng Diyos. Ngayon, anong nais ng Panginoon na gawin ng iglesia? 3 bagay ang ipinagagawa ng Panginoon sa iglesia. Ito ay importante, mga kapatid, sapagkat ito ang epidemya sa lahat ng iglesia ng Panginoon. Hindi lamang kawalan ng pag-ibig kay Kristo, at hindi lamang kawalan ng pag-ibig sa salita ng Diyos, at hindi lamang kawalan ng pag-ibig sa iglesia ang problema. Ang kawalan ng banal na Espiritu, ang kawalan ng buhay na pananampalataya, ay isang malaking problema.
ang kawalan ng isang paglilingkod na tinatanggap ng Diyos. Anong layunin ng Panginoon kung bakit niya ito sinasabi? Nais ng Panginoon na ang iglesia ay maging karapat-dapat sa Kanya. Hindi ba natin nabasa sa banal na kasulatan na ang trabaho ng pangangaral ng salita ng Diyos ay upang tayo'y linisin ng tubig na may salita. Upang sa ganoon, pagbalik ni Kristo, tayo'y tanggapin niya na karapat-dapat sa Kanya. Hindi ba layunin ng bawat mangangaral na iharap ang iglesia kay Kristo? Hindi ba't layunin ng banal na Espiritu na ingatan tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon? Nais ng Panginoon na magtagumpay tayo, kaya sinabi niya sa talatang 5, ang magtatagumpay ay masusuotan ng puting damit. 3 bagay ang dapat gawin ng iglesia. Una, talatang 2, magpuyat ka. O dapat nating basahin ng mabuti, magbantay ka. Maraming nagpupuyat ngayon na hindi nagbabantay. So, ang ibig sabihin na magpuyat dyan sa binasa natin, magbantay. Sa King James Version, makikita mong be watchful. Hindi sinabing mag-watch ka lang o manood ka lang. Ang sinabi doon, magbantay ka. Ito ay importante. Sapagkat kung titignan mo sa talatang 3, sabi ng Panginoon, kung hindi ka magpupuyat, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman kung kailan ako darating. Of course, sasabihin ng iba, wala naman talagang nakakaalam ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tama yun. Pero wag nawa tayong magaya doon sa 5 mangmang at hangal na babae sa parable. Na dumating na ang Panginoon, hindi niya pa namalayan. Ang salita ng Diyos ay nagkakaroon na ng katuparan sa ating panahon. Naghahanap pa rin ng mga Kristiyano ng mga bagay sa sanlibutan. Kahit na nakikita na natin ang nakaambang matinding kahirapan na sa sanlibutan, marami pa rin ang mga Kristiyanong pinipilit ang kanilang sarili na darating si Kristo para itakas tayo sa matinding kahirapan. Paano ka magbabantay? Kailangan mo magbantay sapagkat maraming mga sinyalis ng pagbabalik ni Kristo. Dalawang dapat mong tandaan. Una, bago dumating si Kristo, maraming tatalikod sa pananampalataya. Pangalawa, magpapakita ang Antikristo. Tsaka darating ang Panginoong Jesucristo. 2 Tesalonica 2. At maraming Kristiyano, dagdagan mo pa ng doktrinang napakaganda at yung tinatawag na eternal security na nagpapatuloy sa kasalanan na umaasa bigla siyang aagawin ng Diyos sa daigdig na to. Hindi niya naisip na nais ng Panginoon maghanda ka at maglingkod tayo sa Panginoon. Laging pinapaalala ng Panginoon sa kanyang mga alagad na maging mapagbantay. Bumasa tayo sa Mateo 24. Mateo 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paanong ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-asawa
hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babae nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magpuyat nga kayo o magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon at maratnan siyang gayon ng kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat, kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal pa ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang kapwa alipin, at magsipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa oras na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. Siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtatangis at pagngangalit ng ngipin. Sa binasa natin, dalawang klase lang ang tao. Yung handa at saka hindi handa. Yung dadatnan ng Panginoon para pagpalain at saka yung dadatnan ng Panginoon para parusahan. Dalawang klase lang ng tao sa pagbabalik ni Kristo. Yung papasok sa arko at saka yung malulunod sa baha. Yung alipin na paghahariin kasama ng kanyang Panginoon at yung alipin na bubugbugin at sasabihin, yan, paimbabaw yan, kunwari lang yan. Dalawa lang ang klase ng tao pagbalik ni Kristo. Ligtas lang at saka hindi ligtas. Kung hindi importante ang mga bagay na ito, kung maraming magsasabi na ikaw ay ligtas pero hindi ka handa sa pagdating ni Kristo, hindi na sana sinabi ng Panginoon na importante sa atin na maghanda. Hindi na sana paulit-ulit sinabi ng Panginoon na sa araw na yon paghihiwalayin ng mga tupa at mga kambing. Walang tupa na mukhang kambing. Hindi na sana paghihiwalayin yung mga babae na pantas sapagkat nagdala sila ng ilawan, ng langis para sa kanilang mga ilawan. Hindi na sana pinaghiwalay ng Panginoon yung trigo sa masamang damo na sabay aanihin ng mga anghel at yung mga mapapakinabangan ay dadalhin sa kamalig at ang mga masasamang damo ay susunugin. Mga kapatid, naligtas tayo sa pananampalataya. Naligtas din tayo sa pag-asa. Paulit-ulit kong sinasabi ito, na walang tunay na Kristiyano na hindi maghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Wala. Sabihin ng tao na siya'y nananalig kay Kristo, para saan?
Isang pangako ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya ay may muling pagkabuhay. Wala na ang poot ng Diyos, wala na ang hatol ng Diyos, at ang mga bagay na yan ay sa mga bagay na darating. Kung kaya't mas pinipili ng Kristiyano ngayon ang lumakad sa makipot na daan sapagkat yun ay patungo sa buhay. Sapagkat hindi lang tayo naligtas sa pananampalataya, naligtas tayo sa pag-asa. Maraming magsasabi, ako'y sumansampalataya sa Diyos, pero titignan mo, walang pag-asa sa Diyos. Ay sinasabi sa Roma 8, 24 hanggang 25. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Datapot ang pag-asa nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino ang umaasa sa nakikita? Datapot kung nagsisiasa tayo sa hindi nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. Tignan natin halimbawa si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Nangako ang Diyos sa kanya at nanalig siya sa Diyos. At ibinilang siyang matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ngayon, nung nanalig ba siya, dumating ba kagad si Isaac? Hindi. Dumating ba kagad sa kanya yung isang bansa na kanyang magiging anak? Hindi din. Napasa kanya na ba kagad yung lupang pangako? Hindi. Ang katuparan niyang lahat ay si Kristo. Subalit, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At siya ibinilang na matuwid. Pero mayroong isang bagay na makikita mo na si Abraham ay tunay na sumasampalataya. Sapagkat si Abraham ay hindi tumigil sa pag-asa. Sumampalataya kay Kristo ay ligtas ngayon. Ngayon ang araw ng pagliligtas. At sino mang magsisisi ay makakatagpo ng kapatawaran ngayon. Ang sino mang sasampalataya ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan ngayon. At makikita mo ang epekto ng pananampalataya na yan sapagkat ikaw ay mabubuhay sa pag-asa. At aani ka sa pag-asa, yun ang dahilan kung bakit ang tunay na sumasampalataya nagtitiis. Bakit? Sapagkat ang umaasa, naghihintay sa pagtitiis. Kung titignan natin na yung mga tunay na tumanggap ng biyaya ng Diyos, hindi lang yan tinuturuan na lumakad ng tuwid. Hindi lang yan tinuturuan na tumanggi sa lahat ng masasamang gawain ng sanlibutan. Isa ring makikita mo diyan na yan ay naghihintay sa pagbalik ni Kristo. Tingnan mo sa Tito 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. Yan ang ginagawa ng Kristiyano sa kasalukuyan. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa. At ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Isang bagay na hindi mapipeke ng tao. Kung naghihintay ba talaga siya kay Kristo, hindi. Si Satanas sumasampalataya sa Diyos. Pero hindi ko maisip na si Satanas hinihintay niya na parusahan siya ng Diyos. Ang ginagawa ni Satanas ay nagmamadali sapagkat alam niya konti na lang ang kanyang panahon. Kung maaari, sana wag nang bumalik ang Panginoon para sa dyablo. Sapagkat alam niya pagbalik ni Kristo, dudurugin siya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi matadaya ng Kristiyano kung saan nakalagak ang kanyang pag-asa.
sapagkat yan ay damdamin na nakasalig sa katotohanan at pananalig sa salita ng Diyos. Ang pagnanasa, nandoon. Ang determinasyon, nandoon. Ang malasakit, nandoon. Naranasan nyo naman siguro maghintay. Kung ang ganong klase lamang pagdaramdam, para ka naghihintay ng parcel na dapat ngayon dumating, pero hindi dumating. Yung ganong pagnanais, yung ganong sana, nandito na, para ka naghihintay ng kinsenas na walang katapusan, nararamdaman mo na ang mga petsa de peligro. Ang sinasama mo, sana dumating na. Yung ganong damdamin para kay Kristo. Sa panahong nahihirapan na tayo sa paglilingkod, hindi pagbabackslide ang sagot. Ang sagot ay ito, sana bumalik na si Kristo. Sana bumalik na si Kristo. Ang unang gagawin, maghintay. Maaaring sa mga iglesia may mga nakapasok na walang Espiritu ng Diyos. Huwag na nating usisain kung sinong ligtas at hindi ligtas. Sapagkat ang tunay na ligtas, maghihintay. Ano sabihin ng mga walang Espiritu ng Diyos? Ang tagal na namin nagtitiis, wala pa rin. Ikaw ang bahala. Sa panahon ni Apostol Pedro, may nagsabi, panahon pa ng mga lolo at lola namin, ng mga ninuno namin, sinasabi na yan na si Kristo babalik. Hanggang ngayon, wala pa. Sumagot ang apostol, hindi ibig sabihin na hindi pa dumarating si Kristo, ay hindi na siya tapat sa kanyang pangako. Nakagaya ng sinasabi ng iba, na ang Diyos ay nagsisinungaling sa atin. Kundi ang Diyos ay nagpapahaba ng kanyang pasensya. Sapagkat hindi niya nais na isa man sa mga hinirang ng Diyos, na isa man sa inyo dito, sa isa man sa karamihan ng mga Kristiyano na pinag-alayan kayo ng dugo ni Kristo, na hindi pa tayo talaga magsisi ng tunay at maglingkod sa Diyos ng tunay. Hindi yan sa pagkukulang ng Diyos. Yan ay para sa ating kapakinabangan. Kaya kung hindi pa tayo naghihintay, mabuti maghintay. Hintayin ang Panginoong Jesucristo. Yan ang reason kung bakit tayo Christian. Pangalawa, sa talatang 2 pa rin, mababasa natin. Pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. So habang naghihintay ka, may gagawain ka. May gagawin ng iglesia habang naghihintay. At ang gagawin ng iglesia sa huling panahon, pagtibayin kung anong natitira sa iglesia. Sapagkat ang iglesia sa huling panahon ay makakaranas pa at makakakita pa at magdadamdam pa ng marami at malaki na pagtalikod sa pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:1, ang Espiritu ay nagpapatotoo, nagsasalita ng malinaw na sa huling panahon maraming tatalikod sa pananampalataya. Yang Espiritu na yan na nagsasalita, ikinokonekta tayo niyan kung sino si Kristo, ang pinagmumulan ng 7 Espiritu ng Diyos.
nagsasalita na ang iglesia hindi yan paramihan. Dahil sa totoo lang, maraming mawawala sa pananampalataya. Yan ang mga antikristo. Sinabi ni Juan, dati kasama natin sila. Ngayon, hindi na natin sila kasama. Hindi natin sila gusto mapahamak. Pero ang Espiritu ay nagsasabi, maraming tatalikod sa pananampalataya. Makikita yan ng iglesia. Makikita yan ng mga magpapatuloy sa pananampalataya. Makikita yan ng bawat pastor na magiging matapat sa pulpito. Makikita yan ng lahat ng mga guro sa Sunday school. Makikita yan ng lahat ng discipler. Habang naghihintay ka kay Kristo. Pero huwag mo nang isipin kung sinong nawawala. Habang naghihintay ka, patibayin mo yung natitira. Tsaka yung mga natitira na mukhang susunod din. Yung mga natitira na mukhang malapit na ding mamatay. Eto natira. Pero parang mukhang walang espiritu ng Diyos eh. Sinasabi ng Biblia. Pagtibayin mo yung mga bagay na natitira. Hindi dapat ma-discourage ang iglesia kung sino ang umaalis sa pananampalataya. Basta magbantay ka, baka ikaw paturo-turo ka, ikaw mahulog sa pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo, kaya ako dinidisiplina ko ang sarili ko. Baka pagkatapos ko mangaral sa iba, ako pa yung ma-disqualify. Kung hindi, ang nanaisin natin, palakasin natin ang pananampalataya ng mga kapatid na kasama natin sa Panginoon. Bantayan natin, lalong-lalo na yung mga Kristiyano na may mga anyo ng pagbabackslide. Lalo na yung mga Kristiyano, atin ang atin, pero hindi nagdi-devotion. Kinig ng salita ng Diyos, hindi nagsasagawa ng salita ng Diyos. Bakit? Baka kahit papaano maisalba natin. Sinabi yan sa Judas. Talatang 21. Magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan na inyong kahabagan. Sita mo, Kristiyano ka, nag-aalinlangan ka. Ngayon, kayong mga nakakaintindi, kahabagan ang mga Kristiyanong nagdadalawang isip. Kahit si Balaam, binigyan ng Diyos ng pagkakataon makapagsisi. Kung nakita mo ang kapatiran mo na nililigawan ng dyablo at nililigawan ni Satanas, nililigawan ng mga pangako ng sanlibutan ito, na magdadala sa kanya sa pagtalikod, sa pagdadalawang isip, sa pananampalataya, kahabagan mo. Kaya minsan mo, kahit open rebuke is better than secret love. Sapagkat babalik na ang Panginoon. Mamimili pa ba tayo ng salita? Yung salita ng Panginoon, yun ang dapat mangyari. Babalik na si Kristo. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan pati ang damit na nadungisa ng laman. Anong pinag-uusapan dito? Anong pinag-uusapan dito? Sa Santiago.
Yung pakikipaglaban sa pananampalataya. Anong pinag-uusapan dito sa Santiago? Maraming nakapasok sa iglesia. Verse 4. Mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos. Pero anong pangako ng Diyos? Sa huling 2 talata, kaya niyang ingatan ang mga tunay na ligtas. 24. Kaya yun ang reason kung bakit, mga kapatid, kung makikita ninyo, yun ang benediction natin sa church. Yan ang binabanggit natin dito sa pulpito sa tuwing matatapos ang pananambahan, sapagkat bawat salita ng Diyos na ilalagay niya sa ating puso, Panginoon lang ang makapag-iingat yan sa atin. Ngayon, doon sa makakapag-ingat sa inyo mula sa pagkakatisod o pagkakahulog o apostasiya, at sa inyo'y makapaghaharap ng walang kapintaso na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Ang iglesia ay dapat matuto sa kanyang pagkakamali. Marami tayong gawa na hindi nagustuhan ng Diyos. Marami tayong maling practice. Sabi ng Panginoon, patibayin mo yung mga bagay na natitira na malapit ng mamatay sapagkat wala akong nasumpungan sa iyo mga gawang sakdal sa harapan ng Diyos. Kahit ang iglesia na nabasa natin dito, may mga magagandang katangian sila pero hindi pa rin nakaliligtas sa Panginoon. Kahit yung mga maliliit na pagkukulang na itinutuwid ng Panginoon yun, hindi lang para pintasan ng iglesia, kung hindi mapasakdal ang iglesia. Sinasabi sa 2 Timoteo 3:16 at 17 na ang pakinabang natin sa salita ng Diyos ay ito, na tayo ay nadodoktrinahan, na tayo ay nasasansala sa ating mga maling pag-iisip at ating mga filosofiya, na tayo ay tinatama sa ating mga maling gawain, mga maling kilos, at tayo'y sinasanay sa lahat ng mabuting gawa upang upang ang lingkod ng Diyos, ang tao ng Diyos ay maging sakdal at tinuruang lubos sa lahat ng mabuting gawa. Nasa konsyensya na natin maglingkod sa Diyos. Nasa isip na natin maglingkod sa Diyos. Pero paano tayo tatanggapin ng Diyos? Kailangan magtulungan tayo bilang isang iglesia. Sapagkat ang buklod ng kasakdalan ay pag-ibig. Ngayon, pangatlo, magsisi. Talatang 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo, at magsisi ka. Mahaba yun. Alalahanin mo kung paanong iyong tinanggap, marinig, tuparin mo, magsisi ka. Kung maaalala ninyo, mga kapatid, nung nangaral tayo doon sa sulat sa Efeso, sa talatang 5, 2:5, mababasa natin, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Kailangan sa pagsisisi, unang hakbang sa pagsisisi ay pag-alala. May kasabihan ng matatanda, ng paalala ay gamot sa mga makakalimutin. So karaniwan, masyado tayo nag-i-enjoy sa ginagawa natin, hindi natin namamalayan, mali na tayo. Mahirap magsisi kasi ayaw mong alalahanin kung ano na bang sinabi ng Diyos, ano na bang ginawa ng Diyos. Ang dami-daming ginawa ng Diyos sa iyo, kinalimutan mo lahat. Sabi ng Panginoon dito, magsisi ka. Ang una mong gawin
Alalahanin mo kung paanong iyong tinanggap at narinig. Ano bang tinanggap ng Kristiyano? Anong narinig ng Kristiyano? Anong dapat aalalahanin ng Kristiyano palagi? Upang pag dumating ang Panginoong Hesukristo sa Kanya ay maging sakdal siya at tatanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. At makakilos siya sa iglesia para sa ikatitibay ng iglesia. Pumunta tayo sa unang Korinto 15. Marami tayong tinanggap sa Panginoon. Pero nung nabasa ko yung salitang at iyong narinig, wala akong ibang naisip kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Unang Korinto 15. Ngayon ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan, na sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat at akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Sa huling hapunan, dalawa lang ang ordinansa ng iglesia, yung bautismo at yung huling hapunan. Sa huling hapunan, sinabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Anong inaalala natin sa tinapay? Yung katawan ni Kristo na nabayubay sa krus para sa atin. Anong inaalala natin sa alak? Yung dugo ni Kristo na natigis para sa ating mga kasalanan. Wala tayong ibang aalalahanin na tinanggap natin maliban yung ginawa ni Kristo sa krus, na ipinangangaral sa atin ng Ebanghelyo. Napakasimple ng doktrina na yan, kaya't maraming nakakalimot. Nakakalimutan natin madalas na ang ating mga kasalanan ay pinatawad na ni Kristo, kaya tayo nagpapaulit-ulit. Nakakalimutan natin na yung ginagawa natin na paglayo sa Ebanghelyo ng Diyos, ilang beses na tayong nagsisi dyan, at ilang beses na tayong pinatawad dyan, at namatay na si Kristo para dyan. Alalahanin ninyo kung anong tinanggap nyo, anong napakinggan nyo. At kung tayo ay nagbabalik loob, hindi tayo nagbabalik loob sa sarili nating lakas. Hindi natin sinasanay ang mga katawan natin na pag gumawa tayo ng kasalanan, babawi tayo ng mabuting gawa. Hindi ko sinasabi na huwag tayong gumawa ng mabuti. Ang sinasabi ko ito, ang lakas na kailangan nating ihandog sa Diyos ay ang biyaya ni Kristo. Kaya tayo nakakalakad sa bagong buhay sapagkat si Hesukristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Hindi buhay natin ang inaalay natin sa Diyos una sa lahat. Ang iniaalay natin sa Diyos ay ang buhay ni Kristo na nabubuhay sa atin. Kung kaya tayo ay lumalakad sa pananampalataya ng prayer meeting, sinabi ko na marami sa atin na pag tayo nagkakasala, ang una nating iniisip, paano ako babawi? Ang dapat nating gawin sa kung tayo ay nagkakamali, lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Ayusin natin sa Kanya na siyang tagapamagitan ng ating kaligtasan. Yan ang tinuturo ng Ebanghelyo, na hindi tayo nakatayo sa harapan ng Diyos dahil sa kung anong meron tayo. Hindi dahil kung anong kaya nating ialay. At hindi ano ang kaya nating ibigay. Hindi. Namatay si Kristo nung tayo walang lakas. Yan ang dahilan kung bakit kahit ang mahirap ay makapaglilingkod sa Diyos. Kung bakit kahit ang may sakit ay hindi mahahadlangan ng kanyang pagkakasakit.
At kahit ang makasalanan ay magkakaroon ng lakas na mabuhay para kay Kristo. Sapagkat ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay ang kanyang sarili na nalaman natin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sabi ni Kristo, ako mabuting pastol. At ang mabuting pastol, ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa iglesia. Kung kaya pag naliligaw tayo, hindi tayo pwedeng maligaw na walang katapusan. Bakit? Sapagkat ang mabuting pastol ay namatay at inilibing at muling nabuhay. Ibabalik niya tayo lahat sa kanyang katuwiran. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Isipin mo kahit si Kristo, brutal yung pagpatay sa kanya at hindi makatao, hindi makatuwiran. Subalit, binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. At tinanggap natin si Kristo na Panginoon ng buhay natin. Kaya ano sabi? Magsisi ka, una alalahanin mo, pangalawa, ang sabi sa Tagalog, tuparin mo. Yung narinig mo, yung tinanggap mo, tuparin mo. Pagkita mo sa King James Version, hold fast, panghawakan mo. Pinanghahawakan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad nito, pagsunod nito. Kaya sinasabi sa Colossus 2:6 hanggang 7, kung paano ninyong tinanggap si Kristo na Panginoon, gayon kayo lalakad sa Kanya. Ang pagsisisi ay hindi lamang pag-amin ng mali. Ang pagsisisi ay una sa lahat, panghahawak sa kung ano talaga ang punot dulo ng kalooban ng Diyos. Minsan nanghihingi tayo ng tawad para sa ginawa nating pagkakamali, sa mga taong nasaktan natin, sa mga pagkakautang na ating mga nautang, sa mga pagkakamali natin. Pero nakakalimutan natin na dapat pala ina-affirm natin sa ating mga sarili ano ang tama, ano ang kalooban ng Diyos. So alalahanin mo ang kalooban ng Diyos sa iyo sa Ebanghelyo, panghawakan mo. Na kaya ka nagkamali kasi ito yung dapat mong ginawa, hindi mo ginawa. Kaya nga pagbabalik loob, saan ka magbabalik loob? Di yung sa orihinal na plano ng Diyos. Sa orihinal na kalooban ng Diyos. At isang malaking problema, kung sisi lang ng sisi ang tao at pagkatapos mag-move on mula sa pangit niyang kalagayan na hindi niya inuugat, ano ba talaga dapat ang ginawa ko on the first place? Bago nangyari ang mga bagay na to, bago nagkandaletse-letse ang buhay ko, saan ba dapat ako sumunod sa Panginoon? O pagkahaba-haba man ng panahon, bumalik tayo sa kalooban ng Diyos. Yun ang panghawakan natin. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, lumipas man ng maraming panahon, yun pa rin yun. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa Efeso, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Saan ka ba nag-umpisa? Saan ka nagsimulang lumiko? Hindi ka naman lumiko kaagad ng bigla. Dahan-dahan kang nabulag. Dahan-dahan kang nabingi sa boses ng banal na Espiritu. Dahan-dahan nahulog ang loob mo sa sanlibutan. Dahan-dahang nahiwalay, lumabo ang tingin mo sa salita ng Diyos. Minsan ang tingin mo sa salita ng Diyos, wala nang pinagkaiba sa filosofiya ng sanlibutang ito at hindi mo na alam kung yung ginagawa mo kalooban pa ng Diyos o hindi. Basta sa isip mo mabuti, maganda. Panghawakan mo.
yung narinig mong pananampalataya kay Kristo. Kaya nga sinabi doon, sa Colosas 2, sa 7, kung paano niyong tinanggap si Kristo na Panginoon, ganun kayo lalakad sa Kanya, na nag-uugat at natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkakaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng Kanyang filosofiya. At dumating ang panahon, kahit napakalinaw ng salita ng Diyos, hindi mo na makita na yan ang pinaka-perfectong daan para sa iyo. Hindi ka lang basta sumusunod sa filosofiya ng sanlibutan. Tayo ay nabihag kung hindi tayo lalago kay Kristo. Kaya mga kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin, manghawak tayo sa pananampalataya. Tuparin natin ang salita ng Panginoon. Huwag tayong umalis dun sa pag-asa ng Ebanghelyo. Colosas 1, 21 hanggang 23. At kayo na mga nakaraang panahon ay nangahihiwalay at kaaway sa inyong pag-iisip at sa inyong mga gawaing masasama. Gayon may pinagkasundo kayo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Isipin mo, yan ang intensyon ni Kristo sa krus. Yan ang intensyon ni Kristo. Haharap ka sa Diyos, nakarapat dapat sa Diyos. Yan ang intensyon ni Kristo. 23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. Kaya nga, kung nakikita natin ang ating mga buhay sa ngayon, na sinabi ng Panginoon ang inyong pamumuhay ay maging konforme sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang usap ang banal na Espiritu sa atin na meron tayong mga pagkukulang sa Panginoon? Doon pumasok na magsisi tayo. Sapagkat ang Panginoon ay mapagpatawad. Hanggat may pagtutuwid na dumarating sa atin, may pag-asa pa. Hanggang sa dumating si Kristo. Kaya sinasabi ng Panginoon sa iglesia, baka mamaya akala natin buhay tayo. Pero totoo, patay. Sapagkat malayo na tayo doon sa una nating tinanggap. Ang layo na natin doon sa una nating tinanggap na panawagan sa Diyos. Mayroon tayong Biblia, pero eksperimento tayo ng eksperimento. May gabay ang Panginoon, pero nagtatrial and error tayo. Nakakalimutan natin na ang buhay ni Kristo, yan na ang sapat na halimbawa para sa atin. Maraming maaring maging halimbawa sa pananampalataya. Marami. Si Abraham, pwede mong sundan sa pananampalataya. Ang mga tao sa lumang tipan, pwede mong sundan sa pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. O yung nagdala sa iyo, pwede mong sundan sa pananampalataya. O yung nagdi-disciple sa iyo, pwede mong sundan sa pananampalataya. Pero alam mo ang kaibahan ni Kristo? Si Kristo lang ang pwede nating sundan sa pananampalataya na siyang tagapag-una at tagapagpasakdal ng ating pananampalataya. Si Kristo lang ang halimbawa sa Biblia na yung una at saka katapusan, nakita mo na sa Kanya. Maaaring sasabihin ng mga matatanda sa iglesia, gayahin ninyo ang aming pananampalataya. At maganda yun, na maging halimbawa tayo sa pananampalataya. Subalit tayo man ay kulang din. Hindi pa tayo nakakarating sa dulo. Kaya lahat tumitingin tayo kay Kristo, na siyang tagapag-una at tagapagsakdal ng ating pananampalataya.
Anong sinasabi ng Panginoon? Maaaring sa iglesia may mga nakapasok na mga antikristo. Pero kung meron namang mga buhay na Kristiyano rito, hahayaan ba natin na si Satanas ang magmaniobra ng gawain ng Diyos? O sa iglesia maraming nakakatisod, hahayaan ba natin ang mga katitisuran na siyang niloob ng dyablo para magkagulo-gulo tayo rito? Yan ba ang magiging definition ng pag-ibig natin sa isa't isa? Samantalang mga anak tayo ng Diyos. Oo, at maraming mapag-imbot sa loob ng iglesia. Mga magnanakaw, mga suwail. Pero hindi ba higit ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa mga tunay na anak ng Diyos? Huwag nating daigin ang kasamaan ng kasamaan din. Daigin natin ang kabutihan. Binasa kanina sa awit, ituro mo sa akin, Panginoon, ang iyong landas. Ang iyong espiritu ay mabuti at nabayan mo ko sa landas ng katuwiran. Ang espiritu ng Diyos ay mabuti. Salamat sa Panginoon.